Meron pong isang lalaki na nagngangalang Michael G. May. Ipinanganak siya noong 1953 at siya po ay bulag for almost 43 years. 23 taon siyang walang paningin, hindi niya nakita. Siya ay nabulag sa edad na 3 taon. Sa edad na yon, hindi pa siya marunong magsalita, maaaring marunong lamang siyang lumakad, at nabulag na siya doon sa edad na yon, kaya masasabi natin na talagang hindi niya natutunan at wala siyang alam sa kung ano ang liwanag, ano ang itsura ng mga bagay na nakikita natin ngayon. Wala siyang ideya kung ano ang itsura ng puno, langit at tubig. Nangyari itong pagkabulag na ito dahil sa isang aksidente, sa isang chemical explosion. Ngunit itong si Michael G. May ay noong 1999 ay nag-undergo siya ng isang matagumpay na stem cell and corneal transplant surgery na pinerform ni Dr. Daniel Goodman. At sa kagandahang palad, sa kalooban ng Panginoon, itong stem cell and corneal transplant surgery ay naging matagumpay at noong 2000 siya nga ay nakakita. For almost 43 years siya ay bulag. And then, bigla siyang nagkaroon ng paningin. Alam niyo, nung siya ay nabawi, nagkaroon ng paningin siya, hindi niya alam kung anong itsura ng ano ang babae, ano ang lalaki. Wala siyang alam. Hindi niya alam kung ano ang puno. Naririnig lamang niya ang puno, alam niya kung ano ang puno, may dahon ito, may ugat ito, may sanga ito, pero hindi niya alam kung anong itsura. Alam niya ang sasakyan, pero hindi niya alam ang itsura nito. Ang totoo nga niyan, hindi niya alam ang mukha ng kanyang asawa at ng kanyang anak. Ngunit, nang nagkaroon siya ng paningin at nakita ang kanyang asawa at ang kanyang anak, nagbigay ito sa kanya ng napakalaking kagalakan at pagkamangha. Siguro, hindi ko alam kung ano ang kanyang sinasabi sa kanyang sarili. Siguro, malamang sinabi niya, ito pala ang larawan. Ito pala ang mukha ng aking asawa at ng aking anak. Nang nagkaroon siya ng paningin, manghang-mangha siya sa kanyang nakikita, bagamat hindi niya naintindihan, siya'y manghang-mangha sa kanyang nakikita. Alam niyo, ang kalagayan ni Michael G. May ay tulad po natin. Tayo rin ay bulag, not for 43 years. Bulag tayo simula ng ating kapanganakan sa kadakilaan ng Diyos. Walang taong ipinanganak na mulat ang kanyang mata at nakikita niya at naunawaan niya gaano kadakila at kataas ang Diyos. Ito ang punto. Ang isang taong ipinanganak na muli, ang isang taong iniligtas ng Diyos, ang isang taong inalis ang kaliskis na nakatakip sa kanyang mata upang makita kagandahan, kaluwalhatian ng Diyos sa persona ng Panginoong Jesucristo, ang taong yun ay pupunuin ng kagalakan at ng kamanghaan. Dahil sa kanyang buong buhay, ngayon lang siya namulat at ngayon niya lang nakita, napakaganda, napakaluwalhati pala ng Diyos. Ngayon lang siya namulat. Kaya ang tunay na iniligtas ng Diyos, mulat ang kanyang mata, maunawaan niya sino ang Diyos at yung pagkamulat na yon, meron yung taglay na kagalakan at kamanghaan sa kanyang Diyos. Alam niyo, yung kamanghaan na yon ay dapat nating panariwain sa ating sarili. Narito ka ba ngayon, sumasamba, na sa mga inawit natin, habang umaawit ka ba ng may kagalakan at lalo tigit pagkamangha sa Diyos sa sinasamba mo? Nawa, hindi ka umawit na binigkas mo lamang ang mga titik, letra, mga pantig, mga salita, sumabay sa tono ng accompaniments, kundi sana'y umawit tayo na napakadakila ng aking Diyos sa sinasamba. Aawitan ko siya ng may pagkamangha. Sa umagang ito, gusto ko kayong dalhin sa mensahe na bilang isang iglesia, sa pangkalahatan at lalo tigit bilang individual na mananampalataya, loobin nawa ng Panginoon sa umagang ito na ang inyong mga puso, ang ating mga puso, magkaroon ito ng
pananariwa sa atin itong pagkamangha sa Diyos. Buksan niyo ang inyong Biblia sa Aklat ng Roma, Kabanatang 11, at babasahin lamang natin siguro basahin natin verse 33 to verse 36. And for the sake of context, babasahin natin ang 4 na talata na ito, subalit mapofocus tayo sa verse 33. Romans 11, verse 33 to 36. Makinig ang lahat. Ito ang salita ng Diyos, walang pagkakamali at hindi maaring magkamali. Ito ang hininga ng Diyos na sa kanyang bibig mismo nagmula. Ito ay may kasapatan at ito ang tanging may otoridad sa kanyang iglesia. Ating basahin. Verse 33. O ang kalaliman ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. Hindi masuri ang mga hatol niya at hindi masiyasat ang kanyang mga daan. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? O sino ang kanyang naging tagapayo? O sino ang nakapagbigay na sa kanya at siya'y mababayaran? Sapagkat mula sa kanya at sa pamamagitan niya at para sa kanya ang lahat ng mga bagay, sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Meron tayong tinatawag na doxology. Sa ating pagsamba, bago tayo magbasa ng Confession of Faith, o yung pagbabasa natin ng Confession of Faith, yung aawitin natin at maging prayer, it is a doxology. Ano ibig sabihin ng doxology? Ang doxology, sa salitang Griego, ito po ay dalawang pinagdugtong na salita, doxa at logia. Ang salitang doxa, yan po ay glory, o kaluwalhatian, o papuri. At ang logia ay salita o sabihin, speak or word, yan ang ibig sabihin ng logia. Kaya't ang literal na kahulugan ng salitang doxology, kung isasalin natin sa salitang Tagalog, ang salitang doxology, ang ibig sabihin nito ay magsalita ng papuri at kaluwalhatian. So ginawa natin yan kanina. Nagpahayag tayo ng mga salita na nagbibigay papuri sa Diyos, nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Kaya kapag ginagamit natin ang doxology, ito ay isang bagay na tayong lahat sabay-sabay, nagkakaisa, tayo ay nagpapahayag ng papuri, karangalan at kaluwalhatian sa Diyos. Yan ang doxology. Pagbibigay ng verbal na pagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos, pagpapahayag na sinasamba natin ng Diyos, mga salitang luluwalhati sa Diyos, mga salitang nagbibigay papuri sa Diyos. Alam niyo ba na ang Romans chapter 11 verse 33 hanggang 36 is a doxology. Mga salitang nagpapahayag at nagbibigay ng papuri, karangalan at kaluwalhatian sa Diyos. Technically speaking, hindi lamang ito basta conclusion, ito ay pagsamba. Ang Romans chapter 11, verse 33 to 36 ay isang mataas na pagpapahayag ng papuri at pagsamba sa Diyos. Kaya kapag binasa natin ang Romans chapter 11, verse 33, kapag hindi ka namangha at kapag hindi ka dinala ng teksto na ito na sambahin ang Diyos, you never read it properly. Hindi mo ito binabasa ng angkop at tama. Now, let me suggest this to you. Kapag binasa niyo ang Romans chapter 11, verse 36 o 33 to 36, hanggat hindi kayo dinadala ng inyong pagbabasa sa kamanghaan sa Diyos, huwag niyong titigilan ang pagbabasa. Again, let me repeat that. I will suggest to you, read it until nadalhin kayo ng talatang ito sa kamanghaan ng Diyos. Huwag niyong titigilan. Tingnan ninyo ang mga pananalita dyan ni Apostol Pablo. Lahat ay nagbibigay ng papuri, lahat ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Punong-puno ito ng paghanga sa Diyos. Punong-puno ito ng pagluwalhati sa Diyos. Alam niyo po kung bakit? Bakit ganito ang tono ni Pablo from verse 33 to 36?
punong-puno si Pablo ng pagkamangha at pagsamba sa Diyos dahil naipaliwanag na ni Pablo ang hiwaga ng kaligtasan. Ipinaliwanag na ni Pablo ang kamangha-manghang pagliligtas ng Diyos. At matapos ipaliwanag ni Pablo from chapter 1 to chapter 11, yung gawa ng pagliligtas ng Diyos, nagpahayag si Pablo na kamanghaan. Nagpahayag si Pablo. Tingnan ninyo, mula chapter 1 to chapter 3, bibigyan ko kayo ng quick survey, overview ng pagpapaliwanag ni Apostol Pablo patungkol sa kaligtasan. Chapter 1 to chapter 3, ipinakita doon ni Pablo na lahat ng tao, Hudyo at Griego, ay nasaan? Nasa ilalim ng kasalanan. At sinabi ni Pablo sa chapter 3, walang matuwid, wala kahit isa. So paano magiging matuwid ang isang tao? Ipinakita ni Pablo sa chapter 4 kung paano ang isang makasalanan ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos, hindi sa sarili niyang gawa. Ginawa niyang halimbawa sino? Si Abraham. Si Abraham na makasalanan ay pinawalang sala sa pamamagitan ng ano? Pananampalataya. Ipinakita ni Pablo sa kabanatang 4. At pagdating natin sa kabanatang 5, ipinakita ni Pablo na yung pag-ibig ng Diyos ay ipinapaunawa sa atin ng banal na Espiritu. Ipinakita sa kabanatang 5 na noong tayo'y mga makasalanan pa, tayo'y mga kaaway pa ng Diyos, ang Panginoong Kristo ay namatay para sa atin. Sinong hindi mamamangha doon? Na ang isang matuwid na Diyos mamamatay para sa isang makasalanang kriminal. Nakamamangha. Sa talatang 6, ipinakita rin ni Apostol Pablo yung katiyakan ng kaligtasan. Tiniyak ni Pablo na itong makasalanan na ito na pinawalang sala dahil sa pananampalataya, ang sinabi ni Pablo ay may katiyakan ng kaligtasan. Basahin ninyo chapter 6 at pinakita doon na ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ay taglay ng mga mananampalataya. Matuwid ang mga mananampalataya dahil kay Kristo. At pagdating sa kabanatang 8, napakaganda ng verse 1. Romans chapter 8 verse 1, ano sinabi doon? Ang lahat ng nakay Hesukristo, ang sinabi doon, wala na sa ilalim ng kahatulan. Pakinggan nyo ito. Verse 1, anong sabi doon? Lahat ng nakay Kristo, wala na sa ilalim ng kahatulan. Tama. At pag binasa nyo pa yung Romans 8:28, ang lahat ng mga nakay Kristo na pinawalang sala, gagawa ang Diyos para sa ikabubuti nila. At sino hindi mamamangha doon? Pinawalang sala ka na, tiniyak pa ang iyong kaligtasan, at sinabi, gagawa pa ang Diyos para sa iyong ikabubuti, kaya si Pablo punong-puno ng pagkamangha. Verse 31 to 39 ng chapter 8, anong sabi doon? Sino makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos na na kay Kristo? Wala. Wala. Kaya pagdating ni Pablo sa chapter 11, verse 33 to 36, hindi ito basta conclusion. Ito ang tugon ni Apostol Pablo, ito ang tugon ng isang pusong namamangha sa pagliligtas ng Diyos. Kaya ano sabi doon? Ang kalaliman ng mga kayamanan ng iyong kaalaman at karunungan. Mamaya, papaliwanag ko sa inyo na yung tono dito ni Pablo ay may malalim na pagkamangha dahil sa kanyang naunawaan. Dinadala ang isang mananampalataya sa kamanghaan kung mauunawaan niya ang katotohanan. Particular sa chapter 11, verse 33 to 36, sa ating mga binasang talata, niluluwalhati ni Pablo ang ano? Ano ang niluluwalhati ni Pablo? Siyempre, ang Diyos. Subalit, siguro po mga kapatid, ay medyo malakas ang ating ulan, maaaring yung sarhan. Alam ko, talagang kayo intense na makinig, pero pinaawa sa inyo, isarado niyo yung ating mga bintana para mas maging, para hindi tayo mabasa.
Muli gusto ko ipagpatuloy ang aking pagpapaliwanag. Sinasamba, niluluwalhati ni Pablo ang Diyos nang may pagkamangha sa Romans 11 verse 33 to 36. At ang tanong dito, ano ang partikular na niluluwalhati ni Pablo? Niluluwalhati ni Pablo, sinasamba ni Pablo ang Diyos dahil saan? Dahil sa kanyang naunawaan. Ano ang kanyang naunawaan? Karunungan at kaalaman ng Diyos. See? May bagay siyang, may dahilan si Apostol Pablo. Merong dahilan ng pagsamba dito si Apostol Pablo, yung kamanghaan niya sa karunungan at kaalaman ng Diyos. Pansinin niyo dito, ito yung sinasamba ni Pablo. Ang Diyos ay marunong, ang Diyos ay puno ng kaalaman, ang Diyos ay hindi, sinabi doon ni Pablo, napakalalim nito. Meron ditong sinisingle out na katangian ng Diyos. Ano yun? Karunungan ng Diyos. Sinisingle out ni Pablo ang karunungan na ito at sinasamba niya ang Diyos dahil sa karunungan na ito. Ngayon ang aking tanong, bakit sa dami ng sa dami ng katangian ng Diyos, bakit ito lamang ang sinasamba ni Pablo? Bakit ito yung kanyang single out? Ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay soberano, ang Diyos ay hindi nagbabago, ang Diyos ay walang hanggan. Subalit bakit ito yung kanyang sinisingle out na katangian ng Diyos at kanyang niluluwalhati? Dahil nakita ni Pablo na sa pagliligtas ng Diyos, sa likod ng pagliligtas ng Diyos, nakita niya ang karunungan ng Diyos. Nakita niya, ito ang kaligtasan. Yung plano ng pagliligtas, yung execution ng pagliligtas, yung katiyakan ng kaligtasan, yung pamamaraan ng kaligtasan, at nakita niya, sa likod nito, ipinapahayag, isinisigaw, ang karunungan ng Diyos. Kaya ang sinabi doon ni Pablo, ang kalaliman, ang hindi masuri at hindi masiyasat na karunungan ng Diyos ay nahahayag sa pagliligtas ng Diyos. At ito'y kanyang kinamamanghaan. Namamangha siya sa karunungan ng Diyos na nasa likod ng kanyang matagumpay, tiyak at makapangyarihang pagliligtas. Nakikita niyo ba nakikita niyo ba yung karunungan ng Diyos sa likod ng kanyang pagliligtas sa ating mga kaluluwa? Ito ang kinamamanghaan ni Pablo, ang karunungan ng Diyos. Alam niyo, sa ating panahon ngayon, pansinin niyo dito si Pablo. Narito si Pablo, tumutugon ng pagsamba at pagluluwalhati sa Panginoon. Tumutugon siya sa isang partikular na katangian ng Diyos na nahayag sa kanyang pagliligtas at ito yung kanyang karunungan. Ipinapakita ng verse 33 na si Pablo ay sumasamba sa Diyos dahil naunawaan niya ang kapahayagan ng Diyos. Naunawaan ni Pablo ang karunungan ng Diyos. Partikular na sinasamba ni Pablo ang Diyos dahil sa kanyang karunungan. Ngayon, maraming tao ang naniniwala na kapag isinigaw mo ang pangalang Diyos, O Panginoon, sinasamba ka namin. Kapag sa oras ng pagsamba, o anumang kalagayan mo sa iyong sitwasyon, kapag ka daw isinigaw mo na ang pangalan ng Diyos at meron kang relihiyosong damdamin, ikaw ay sumasamba na sa Diyos. Mga kapatid, yun po ay mali. Hindi lahat ng sumisigaw ng pangalan ng Diyos ay sumasamba sa Diyos. Ipinapakita ng Romans 11:33 na ang tunay na pagsamba sa Diyos ay nakabatay hindi sa pakiramdam, hindi nakabatay sa relihiyosong pagkilos. Ang pagsamba ay partikular. Ang pagsamba ay may dahilan. Ang pagsamba ay pagtugon. Ang pagsamba hindi dahil kinilabutan ka. Ang pagsamba hindi dahil nakaramdam ka ng isang hindi mo maintindihan. Ano yun? Hindi ko maintindihan. Hindi yan sa Diyos. Dahil kapag ang Diyos ay kumilos sa iyo, maiintindihan mo. Dahil ang pagsamba ay merong knowledge
tumutugon ka sa naunawaan mo tungkol sa Diyos. Kaya yung mga nagsasabi, hindi ko ito maunawaan pero sumasamba ako sa Diyos, hindi ka sumasamba sa Diyos. Dahil kung ang Diyos ang tunay na kumilos sa buhay mo, maunawaan mo kung bakit ka sumasamba sa Diyos. Tulad ni Pablo. Bakit sumasamba si Pablo? Naunawaan niya yung kamangha-manghang karunungan ng Diyos. Hindi sinabi ni Pablo, basta ako'y sumasamba sa Diyos, hindi ko maintindihan. Hindi pagsamba yun. Ang pagsambay may karunungan. Pinapakita ng Romans 11:33 na ang tunay na pagsamba ay tugon sa ipinahayag ng Diyos. Dapat nating sambahin ang Diyos ayon sa kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili. Yun ang tamang pagsamba. Hindi mo sinasamba ang Diyos dahil meron kang bagay na totoo, hindi natin maaarok ng lubos ang Diyos, pero may maunawa ka sa Kanya. At yung pagkaunawa na yun, yun ang aakay sa iyo sa tamang pagsamba. Sa tamang pagsamba. Kaya, sambahin mo ang Diyos dahil naunawaan mo gaano karunong ang Diyos. O sambahin mo ang Diyos dahil naunawaan mo makapangyarihan ng Diyos. O sambahin mo ang Diyos dahil alam mo ang pag-ibig ng Diyos walang hanggan. O sambahin mo ang Diyos dahil sa Kanyang malaking kahabagan. Sambahin mo ang Diyos dahil sa Kanyang biyaya. Hindi pwedeng sabihin, hindi ko maintindihan ang pakiramdam na ito, pero gusto kong sumamba. Tulad ni Pablo, tinutugunan ni Pablo ng malalim na pagsamba ang Diyos dahil sa nahayag. Nahayag ang lawak, nahayag ang lalim ng karunungan ng Diyos. Simple lamang ang aking mensahe sa umagang ito. Ang aking mensahe ay, ang tunay na pagsamba ay nakaugat sa kapahayagan ng Diyos ng kanyang katangian na makikita sa kanyang gawa ng pagliligtas. At partikular dito sa ating talata, ang ating titingnan, ay ang karunungan ng Diyos. Saan nakaugat ang pagsamba? Nakaugat ang pagsamba sa kapahayagan ng Diyos na ating naunawaan. Yung pagkaunawa mo sa Diyos, yun ang magiging dahilan mo kung bakit sasambahin mo ang Diyos. Kaya maraming tao ngayon hindi alam paano sumamba sa Diyos dahil hindi nila naunawaan ang Diyos. Knowing God, how glorious He is, will drive you to worship Him. Dalawang bagay ang gusto kong ipakita sa inyo sa umagang ito. Una, kamanghaan ng katangian ng Diyos. Kamanghaan ng katangian ng Diyos at ikalawa, ang may pagkaunawa ang pinupukaw ng pagkamangha. Ang may pagkaunawa ang pinupukaw ng pagkamangha. Sa umagang ito, ang aking layunin, panaliwain sa inyo na dapat kayo'y namamangha sa Diyos. Fight for it. Hindi pwedeng, Panginoon, hindi dapat mamalagi ang damdamin na ito sa akin na hindi dapat ako mabagot, hindi dapat ako magkaroon ng walang gana, dapat ako ay laging masigla, dapat ako ay laging may pagkamangha. Panginoon, tulungan mo ako. Anong gamot dito? At ang gamot dito ay ang Romans 11:33. Pansinin ninyo, paano nagsimula si Apostol Pablo sa verse 33. Kung may Biblia kayo, samahan ninyo akong basahin muli. Sinabi ni Pablo sa verse 33, ay ito, o ang kalaliman ng mga kayamanan, ng karunungan at kaalaman ng Diyos. May salita dyan na hindi nyo mapapansin. May salita dyan na you will take it for granted. Hindi nyo nga bibigyan ng panahon para pag-aralan. Alam nyo kung ano yung salitang yon? Ang salitang O. Again, I will say, this word deserves a single message. It deserves a single sermon. Ang salitang O, you can make a one sermon. Alam niyo ba yung salitang ginamit dito ni Pablo na O ang kalaliman? O. Yan ay ginagamit upang ipahayag ang malalim na damdamin. Sa atin, gumagamit tayo ng exclamation point. Tama? Sa Hebrew o Greek, hindi sila gumagamit ng ganyan. It's either sa Hebrew, repetition, o dito sa Greek, gumagamit sila ng particular na salita. Ito yung salitang O. Madalas matatagpuan ang salitang O sa pagsambit ng pagkamangha. Ginagamit ang salitang ito para ipahayag yung kanyang pagkamangha. O
ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. Ibig sabihin, sa bahaging ito, si Apostol Pablo ay nagpapakita ng pagsabog ng damdamin niya sa pagluwalhati at pagsamba sa Diyos. O ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Nagpapahayag si Pablo dito ng kanyang pagkamangha sa Diyos. Malinaw na kanyang ipinapakita ito. At sinasabi dito ni Pablo, kinamamanghaan ko ito. Alam po ninyo, ang karunungan na nahahayag sa ating talata, ang karunungan ng Diyos na nahayag sa kanyang pagliligtas ay dapat kamanghaan ng lahat ng mga mananampalataya. Lahat ng nakakaunawa ng pagliligtas ng Diyos na sa likod noon ay may marunong na plano ang Diyos, naroon ang karunungan ng Diyos, ito ay dapat kamanghaan ng lahat ng mga mananampalataya. At ang hindi namamangha sa karunungan ng Diyos, ang aking tanong, anong tinanggap mong kaligtasan? O naunawa mo ba ang kaligtasan? Dahil kung hindi ka namamangha sa kaligtasan at lalo tigit sa Diyos na puno ng karunungan sa likod nito na nag-akda, nagplano at tumupad nito, hindi mo naunawaan ang kaligtasan, baka hindi mo alam ang kaligtasan o baka hindi ka pa ligtas. Ang tunay na ligtas dahil sa kanyang naunawaan sa kaligtasan at karunungan ng Diyos sa pagliligtas niya, meron itong kamanghaan. Alam niyo, sa panahon natin ngayon, nawawala ang makadiyos na pagkamangha. Ito ang nakakalungkot sa ating henerasyon. Maraming tao ngayon ang nawawala sa kanila ang makadiyos na pagkamangha. Alam niyo po kung bakit? Isang dahilan dito is because we are now in an AI generation. Ibig sabihin, pag sinabi natin AI generation, ang knowledge is just a click away. Madali mong malalaman ng lahat. Napakabilis makakuha ng karunungan, ng kaalaman. Pag ikaw ay nag-online ngayon at meron kang tanong, meron kang nakadebate, meron kang gustong malaman, o ChatGPT, itatype mo lamang kung anong gusto mong malaman at makukuha mo kagad ito. Pero sabihin ko sa iyo, yung nalaman mo na yun, maya-maya, hindi mo na rin alam. Dahil hindi mo naman ito personal na hinukay. Hindi mo ito personal na pinag-aralan. So, hindi ito magiging striking sa iyo. Napakadami at napaka-easy ng pag-access ngayon sa mga artificial knowledge. Merong isang preacher, wala na siyang oras at panahon. Hindi ko alam kung ano kanyang ginagawa. Dahil na-discover niya yung ChatGPT at nag-subscribe siya, wala siyang oras at sabi niya, ChatGPT, make a sermon to this text. Naglabasan na doon. May introduction, 2 points, may note point challenge, may conclusion, may personal application. At sabi niya, boom, may sermon na ako. Excited i-preach ito ng isang pastor na ito. Pinatong niya ang kanyang outline sa kanyang at confident siya. Binasa niya, dineliver niya yung message. Pero nang pinakinggan ito ng mga tao, nagwa-wonder ang congregation. Parang nagsasalita si pastor sa hangin, parang sinasabi lang ni pastor. Parang yung kanyang ipinapangaral, siya mismo, hindi niya kinamamangha. Walang pagkamangha sa tagapangaral na ito. Hindi namin maramdaman na yung kanyang damdamin sa kanyang mensahe. Hindi siya excited. Hindi siya namamangha sa kanyang mismong ipinapangaral. Walang damdamin. Alam niyo po kung bakit walang damdamin at bakit ito nakikita ng kanyang mga kongregasyon? Dahil hindi siya ang gumawa ng sermon na yun. Hindi siya yung naghukay ng sermon na yun. At mararamdaman yun ng tao. Binabasa lamang niya. Ang gaganda ng kanyang mga ginamit na salita. Punong-puno ng anecdotes, illustration. Ang kaganda ng kanyang pagkaka-praises. Ang ganda ng kanyang mga pagkakahanay ng salita niya na congregation nagwa-wonder. Hindi nila may paliwanag, pero mismo yung tagapangaral, parang sinasabi lamang niya, parang nagsasalita lamang siya sa hangin. Mga kapatid, yan ang problema ngayon kung bakit nawawala ang pagkamangha sa maraming iglesia.
Dahil ang tagapangaral mismo ay walang pagkamangha sa Diyos. Bakit? Dahil hindi na niya inaaral ang salita ng Diyos, hindi na niya pinapatugo ang kanyang isipan, hindi na niya pinagpupuyatan, hindi niya na pinagbubuhusan ng mahabang panahon. Panginoon, anong ibig mong sabihin dito? At kapag nakuha niya yung kahulugan na yun, at sasabihin niya, ito ang kahulugan. Ipapangaral niya ito sa kanyang kongregasyon ng may pagkamangha dahil nakuha niya ito hindi sa tulong ng AI o ng ChatGPT, kundi nakuha niya ang karunungan na ito, nakuha niya ang katotohanan na ito mula sa salita ng Diyos sa tulong ng Espiritu ng Diyos. At kikilusin ng Diyos ang mensaheng yun para tumanim sa puso ng tao dahil nakita ng tao. Mismo ang tagapangaral ay may pagkamangha. Mismo ang tagapangaral ay may pananabik. Mismo ang tagapangaral na uunawaan niya ang kanyang ipinapangaral. Ang aking hamon, mga kapatid, ay ito. Magkaroon ka ng personal na pakikipag-ugnayan sa salita ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? Maraming tao ngayon, maging mananampalataya ang walang pagkamangha sa Diyos dahil wala silang personal na pakikipag-ugnayan sa salita ng Diyos. Dahil ang pakikipag-ugnayan sa salita ng Diyos, ito ang daan upang makita, upang marinig, at upang maunawaan natin ang kamangha-manghang Diyos na nagpapahayag dito. Hindi si ChatGPT, hindi si AI ang magbibigay sa iyo ng kamanghaan sa Diyos. Ang magbibigay sa iyo ng kamanghaan sa Diyos ay magkaroon ka ng personal na ugnayan sa salita ng Diyos hanggat ang salitang binabasa mo na partikular sa text na ito, hindi ka nito dinadala sa kamanghaan, kaliwanagan, at hindi mo ito naunawaan ng talatang ito, huwag mong titigilan. Huwag mong titigilan. Dahil dito, sa salita na ito, nakikita, maririnig, at maunawaan natin ang Diyos. Kaya sa pamamagitan ng pagkatagpong ito sa kanyang salita, na ibabalik sa iyo, na ibabalik sa akin ang pusong may pagkamangha sa Diyos. Sa Diyos. Ay mga kapatid, huwag kayong umasa na lamang sa mga naririnig. Hindi ko sinasabing huwag kayong marinig sa ibang sermon, magbasa. Di ba kayo nai-excite na kapag nagbukas kayo ng Biblia, kakatagpuin kayo ng Diyos? At yung pagkatagpo na yon, baka sasabi, Pas, meron po akong nakita, pwede ko pa ba itong i-share sa church? Ay, hindi pwede, ako preacher dito. Alam mo, ang laki ng ating pribilehiyo. Mamangha tayo sa karunungan ng Diyos. Mamangha tayo sa karunungan ng Diyos. Tingnan ninyo ang karunungan ng Diyos na ipinapahayag niya. Hindi lamang sa kanyang salita, kundi sa kanyang pagliligtas. Tingnan ninyo yung krus. Kapag tiningnan nyo ang krus ng Panginoong Jesucristo, ano nakikita nyo? Ang kamatayan ng tagapagligtas. Ngunit kung inyong paglilimian ang krus ng Panginoong Jesucristo, makikita nyo sa likod ng krus ni Kristo, kumikinang ang karunungan ng Diyos. Tingnan ninyo ang karunungan ng Diyos sa krus ng Panginoong Jesucristo. Sa krus ng Panginoong Jesucristo, ipinakita ang katarungan ng Diyos. Na ang Diyos ay matuwid. Hindi niya pwedeng palampasin ang kasalanan. Dahil kapag pinalampas ng Diyos ang kasalanan, mauuwi sa siya. Hindi siya banal. Dahil banal ang Diyos, kailangan niyang parusahan ang kasalanan. At sino ang pinarusahan? Ang may sala pa? O ang walang kasalanan? Ang pinarusahan ng Diyos sa kanyang karunungan ay ang walang sala, si Kristo. Kaya kapag tiningnan mo ang krus ng Kalbaryo, hindi mo lang makikita na matuwid ng Diyos, makikita mo rin na ang Diyos na nagpataw ng matuwid na parusa sa kanyang anak ay mabiyaya din. Dahil ang lahat ng sasampalataya kay Kristo na sa kanya ipinataw ang matuwid na hatol, ang sumampalatayang makasalanan sa kanya ay mapapawalang sala, aariing matuwid. Di ba yun ay karunungan ng Diyos? Kaya ano ang pagkaunawa ng marami sa krus ni Kristo? 1 Corinthians 1:18. Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa napapahamak. Sa iba ito ay kahangalan, pero sa atin, ito
Ito'y karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Sino makakaisip noon na ang kamatayan mismo ng sariling anak ng Diyos ang magiging daan ng kaligtasan? Sino nakaisip noon? Wala. Actually, si Pedro, nang nakita niya ang pagkapako ni Kristo, anong nangyari sa kanya? 3 beses niyang itinatwa ang Panginoong Jesucristo. Bakit? Hindi niya naunawaan. Pero nang nakita niya ang karunungan ng Diyos sa likod nito, marahil talagang namangharin. Tulad ni Pablo, si Apostol Pedro. Mga kapatid, ang hindi namamangha sa karunungan ng Diyos sa kanyang pagliligtas, muli kong tanong, naunawa mo ba ang kaligtasan? Hanggat hindi ka nagkakaroon ng pagkamangha sa kaligtasan na meron ka, mga kapatid, huwag mong titigilan. At baka sabi mo sa iyong sarili, baka kaya ako hindi namamangha sa kaligtasan na ito at sa Diyos na nagliligtas. Baka hindi ko pa ito lubos na unawaan. Baka hindi pa ako ligtas, Panginoon. Sa oras na ito, gusto kong matiyak ang aking kaligtasan. Bigyan mo ako ng malawak at tamang pagkaunawa. Huwag kang titigil hanggat hindi na ilalagay ang iyong puso sa pagkamangha sa Diyos na nagliligtas at sa kanyang kaligtasan na ibinigay sa iyo. Huwag kang titigil. Mga kapatid, dahil sa karunungan ng Diyos, meron tayong tiyak na kaligtasan kay Kristo. Dahil sa kanyang karunungan. Tingnan natin ang karunungan ng tao. Kung ang tao ang mag-iisip ng kaligtasan, palagay ninyo anong paraan? Iambing natin sa karunungan ng Diyos ang karunungan ng tao. Ang tao, nag-imbento ng paraan ng kaligtasan. Panoorin po ninyo yung Gods of Egypt. At ipinakita sa movie na yon, paano maliligtas ang isang namatay para pumunta ng paradise. Anong kailangan? Kapag namatay ka, kailangan meron kang baon na ginto. Dapat meron kang kayamanan. Kapag inilibing ka, kailangan lagyan ito ng kayamanan. Dahil yung kayamanan na yon, yun ang magiging paraan mo para makapunta ng paradise. Binago yun. Ang ginawa nila, hindi na kayamanan sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawa. Sabi ng iba pa, nag-progress. From riches ngayon to good works. Yan ang karunungan ng tao. Ang tao, sa kanyang sariling karunungan, ang kanyang naisip na paraan ng kaligtasan ay mabuting gawa. Kailangan gumawa ka ng gumawa para maligtas ka. Yambing natin ito sa karunungan ng Diyos. Sa karunungan ng Diyos, ano ang ginawa niyang paraan ng pagliligtas? Ang ginamit ng Diyos na paraan para maligtas ang isang makasalanan na ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang plano ng Diyos, dahil sa kanyang karunungan, ang kanyang naging paraan ng pagliligtas ay pananampalataya at walang bayad. Sino ang mas marunong? Tao ang Diyos. Sa karunungan ng tao, ano ang kanya naging paraan? Sa mabubuting gawa. Ang paraan ng Diyos para ikaw ay maligtas, walang bayad. Manampalataya ka lamang sa namatay sa krus ng Kalbaryo. Mariligtas ka. Yan ang karunungan ng Diyos. Yan ang karunungan. Kaya ang bawat iniligtas ay tiyak nakakatagpoy ng pagkamangha sa katangian ng Diyos. Kakamanghaan mo ang katangian ng Diyos, ang kanyang karunungan. Ikalawa, ang may pagkaunawa ang pupukawin o ang may pagkaunawa ang pinupukaw ng pagkamangha. Ang may pagkaunawa. Kapag tumingin ka sa kalangitan at wala kang pagkaunawa, wala. Titingnan mo lang ito, okay, maganda yung langit. Pero kapag naunawaan mo na meron diyang trillions of galaxies, nasa isang galaxy, billions of suns, billions of stars, ang nasa loob nito, mamamangha ka sa laki. Pero pag di mo alam, hindi ka mamamangha. Kaya, ang pupukawin lamang ng pagkamangha ay may pagkaunawa. Yung binibigay ang sarili sa salita ng Diyos para makilala at maunawaan ng Diyos. Tingnan nyo ito. Tingnan ninyo ang pagkaunawa ni Pablo. Ano ang kinamamangha ni Pablo sa ating talata? Karunungan ng Diyos. Period. Yung lamang bang karunungan ng Diyos? Tingnan niyo verse 33.
Namamangha si Pablo hindi lamang basta sa karunungan ng Diyos. Namamangha si Pablo sa kalaliman ng karunungan ng Diyos. Kalaliman. Ang bagay na kinamamanghaan dito ni Pablo, hindi lamang basta yung karunungan ng Diyos, kundi yung kalaliman ng Diyos ng kanyang karunungan. Ang sabi doon, o ang kalaliman ng mga kayamanan. Kaya batay sa ginamit ni Apostol Pablo ng mga salita, kalaliman ng mga kayamanan, dito si Pablo ay hindi nagbibigay ng mababaw na kaisipan tungkol sa Diyos. Mga kapatid, sa mga oras na ito, nagbibigay ba ako sa inyo ng mababaw na pagtingin sa Diyos? Hinahamon ko kayo ngayon, lahat kayo ngayon. Taasan ninyo ang pagtingin sa Diyos dahil sa Apostol Pablo rito, walang lugar para sa kanya na bigyan kayo ng mababaw na pagtingin sa Diyos. Narito si Pablo, inaakay tayo na magkaroon tayo ng mataas, malaki, nakapanggigilalas na pagtingin sa ating Panginoon. At ang sabi niya dito sa atin para tayo mamangha, ang karunungan ng Diyos ay napakalalim. Napakalalim. Marami sa panahon ngayon natin, marami ang may mababaw na pananaw tungkol sa Diyos. Ito ang nakakalungkot. Maririnig mo na lamang ang mga casual na kwentuhan sa Diyos. Ako'y natutuwa sa Diyos. Alam mo, itong gusto ko sa Diyos. Ganyan na nag-uuwian ng mga, dyan na uuwi yung mga conversation ngayon. Alam mo, ang Diyos, ganito, ganyan. Pag nakita yan ng Diyos, ay sigurado matutuwa siya sa iyo. Parang tatay lang. Pag nakita yan ng tatay mo, tatay mo sa iyo. Marami sa panahon natin, ang kadahilanan kung bakit marami ang mababaw na pananaw tungkol sa Diyos ay dahil mismo sa nagtuturo tungkol sa Diyos. Mga kapatid, huwag nawang pahintulutan ng Panginoon na sa pulpitong ito tayo dumating sa punto na maging mababaw tayo sa Diyos. Pansinin niyo dito, sinasalungat ni Apostol Pedro, Apostol Pablo, ang mababaw at yung mababaw na pagtingin sa Diyos. Mababaw at yung makataong pananaw tungkol sa Diyos. Dapat nating tingnan ng Diyos ayon sa kanyang kalikasan. Tandaan niyo ba yung pinag-aralan natin? Simplicity of God. Na ang Diyos ay walang komposisyon. God is not composite. Ang Diyos ay walang di siya binubuo ng mga bahagi. Upang ipakita sa inyo, huwag nating itrato ang Diyos na basta na lamang. Nakamamangha ang Diyos. Sinabi ni Jonathan Edwards, habang lumalalim ang ating pagkaunawa sa karunungan ng Diyos, lalo tayong nahihikayat na sambahin siya ng may pagkamangha. Tingnan niyo yung sinabi dito ni Apostol Pablo. Gumamit siya ng salitang kalaliman. Ang salitang kalaliman, ito ay nagbibigay diin. Ang binibigyan diin ng salitang ito, kalaliman, ay ang lawak at di masukat na katangian ng karunungan ng Diyos. Ibig sabihin, pag sinabi nating malalim, ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo, ang gusto niyang ipahatid ay ito, ang karunungan ng Diyos ay lampas sa pagkaunawa ng tao. Ang karunungan ng Diyos ay lampas sa pagkaunawa ng tao. At ito yung, kung titingnan natin dito, may naunawaan si Pablo. Naunawaan ni Pablo ang karunungan ng Diyos. Tama? Kaya siya namangha. Naunawaan niya ang karunungan ng Diyos. At si Pablo ay namangha. Ngunit, nang naunawaan ni Pablo ang karunungan ng Diyos, lalo niyang naunawaan at naintindihan, hindi niya maaabot ang karunungan ng Diyos. Kaya ang tunay na nakakaunawa sa Diyos, maunawaan niyang hindi ko lubos na maunawaan ang Diyos, kamangha-mangha ang Diyos. Hindi niya sasabing, kilala ko na ang Diyos, alam ko na ang Diyos. Ang tunay na nakakakilala sa Diyos, ay sasabihin niya, the more I know God, the more I become ignorant of God because He is so vast and great. Na ang Diyos ay napakadakila. The more na nakikilala ko ang Diyos, the more na nare-realize ko, ang dami kong hindi alam tungkol sa Diyos dahil napakalaki, napakataas, napakadakila, napakaluwalhati ng Diyos. Hindi masukat ang Diyos sa kanyang kaunawaan at karunungan. Napakalalim na. Kaya sa umagang ito, bakit ka mababagot na sumamba sa Diyos? Bakit ka tatama rin sumamba sa Diyos? Kung ganito ang Diyos ang sasambahin mo. Siguro kung nandito si Mayor, maraming pupunta. Ando si Mayor, pumunta tayo doon.
Ano si Dan Fernandez, baka, alam niyo na, oh, nandiyan si Kuya Will, nangangampanya. Ano, bubuntahan nyo ng tao. Pero alam nyo, bakit tayo pupunta sa lugar na ito? Ito ay tinakdang lugar ng Diyos para katagpuin niya ang kanyang bayan. Narito ang pupunta tayo sa lugar na ito dahil dito natin makakatagpo ang hindi masukat na kadakilaan, ang hindi masukat na dakilang Diyos. Sabi pa ni Pablo doon, ang kanyang mga kayamanan, ang kalaliman ng mga kayamanan. Kayamanan, ano yung salitang yan, tumutukoy yan sa malaking kasaganahan na hindi nauubos. Kaya kung bubudi natin ang sinasabi dito ni Pablo, hindi lang basta malalim ang karunungan ng Diyos. Ang karunungan ng Diyos ay hindi masukat at may hindi malirip na kasaganahan. Yung tinutukoy ni Pablo dito, yung kalaliman ng mga kayamanan. Ang ibig sabihin dito ni Pablo, yung karunungan ng Diyos, napakayaman ng karunungan ng Diyos at ito hindi masusukat, hindi mauubos. Ganun ang ating Diyos, ganun siya karunong. At kapag hindi mo ito kinamanghaan, sinong Diyos ang kinikilala mo? Kung hindi mo kinamamanghaan, si Yahweh na nahayag sa Panginoong Jesucristo. Itatanong ko sa iyo, sino ang Diyos mong kinikilala? Psalms 145. Assignment. Basahin ninyo at nandun ilagay ng psalmist. Gusto kong basahin sa inyo. Psalms 45. 145. Verse 3. Dakila ang Panginoon at sa papuri lubhang karapat-dapat at ang kanyang kadakilaan ay hindi masukat. Mababaw ba ang pananaw ng awit na ito sa Diyos? May pagkamangha. Basahin ninyo ng buo itong awit na ito at makikita nyo dito. Nakamamanga ang Diyos sa kanyang katangian. Nakamamanga ang Diyos sa kanyang karunungan. Mga kapatid, ito ang tatlong hamon. Una, kilalanin natin ang ating kaliitan at kakapusan ng ating isip at nalalaman sa harapan ng di masukat na kalaliman ng karunungan ng Diyos. Aminin natin maliit tayo sa harapan ng Diyos. Aminin natin maliit ang ating isipan sa Diyos. Kilalanin natin ang kaliitan ng ating mga nalalaman sa Diyos. Ang tanong ay, Pastor, pag ginawa ko yan, bababa ang self-esteem ko. Hindi bababa ang self-esteem mo kung ikaw ay may banal na spirito. Hindi bababa ang self-esteem mo kung alam mo ang katotohanan. Bakit kailangan natin gawin na aminin sa harapan ng Diyos? Na tayo'y maliit sa kaalaman, mapurol ang ating isipan sa harapan ng Diyos. At bakit natin kailangan aminin ito sa harapan ng Diyos? Kailangan natin itong gawin at aminin sa harapan ng Diyos upang kilalanin natin ang kahalagahan at kayamanan ng karunungan ng salita ng Diyos. Dahil kapag sinabi mong marunong ka sa harapan ng Diyos, magiging mababa ang pagtingin mo sa kanyang salita. Ngunit kung aaminin mo sa harapan ng Diyos, Panginoon, dahil nalaman ko ang kalaliman at kayamanan ng iyong karunungan na hindi masusukat at hindi mauubos, napakaliit ng aking isipan. Alam niyo kung saan kayo dadalhin ito? Ang magiging tingin mo sa kanyang salita ay kayamanan. Ito ang magbibigay sa iyo ng karunungan. Magkakaroon ka ng panibagong pagtingin sa salita ng Diyos. Dahil ako'y maliit ang aking isipan, kailangan ko ang salita ng Diyos. Ikalawang hamon, mayaman ng Diyos sa karunungan at hindi masukat ang yaman ng kanyang karunungan. Kaya, anuman ang loobin at ipatupad ng Diyos, anuman ang kanyang ipangyari sa buhay mo, anuman ang mangyari sa ating paligid, makapagtitiwala tayo na ito ay mabuti, bagaman hindi natin lubos na unawaan dahil marunong ang Diyos.
Marunong ang Diyos. May naalala ko noon, nung ako'y bata pa, bumiyahe kami ng tatay ko noon, at kapag kami sumasakay ng bus, lagi niya akong sinasabihan, John, tingnan mo yung bus. Bumababa kang ganyan. Ayan. Tapos, sabi ko, may nakalimutan ako. Kasi may nakalimutan akong pagkain. At sabi ko, naalala ko, medyo gutom ako noon. At nag-aalala ako kasi sabi ko, nakalimutan ko po yung tinapay ko. Nagugutom ako noon. Kami ay, maaga kami lumabas noon. Ano sabi ng tatay ko? Kalma lang siya. Okay lang yun. Ako'y alala dahil dapat may gawing paraan itong tatay ko kasi iwan ko yung tinapay, ako'y magugutom. Kumbaga, ngayon sa isipan mo, dapat nag-aalala siya. Alam niyo, medyo naiinis ako, sabi ko, gusto kong bumalik o kaya ako'y medyo nagtatantrums naalala ko. At yung nakita ko yung tatay ko, hindi ko mapagkatiwalaan dahil, bakit siya nagiging kalma? Wala akong pagkain. Ayun, may umakit na vendor, bilhin ako ng tinapay. At doon ko naunawaan. Ngayon ko na-realize, kaya pala kalmado ang tatay ko nun. Alam niya na may aakyat para bumili ng tinapay. Alam niyo mga kapatid, minsan ganoon tayo sa Diyos. Natataranta tayo sa nangyayari. Hindi natin maintindihan. Panginoon, bakit kalmado ka dyan? Bakit wala kang ginagawa? Hindi mo ba nakikita? Ang hindi mo alam, may alam ang Diyos na hindi mo alam. Marunong ang Diyos. Kaya mapagkakatiwalaan mo ang Diyos sa lahat ng bagay na pinapatupad at pinangyayari niya. Dahil sa likod ng lahat ng ito, pinapangyari ito ng Diyos dahil marunong ang Diyos. Pagtiwalaan mo siya sa kanyang karunungan. Huwag kang maging mas marunong sa Diyos. Panginoon, dapat ito ang ginawa mo. Kapag sinabi mo yan, sampalin mo ang iyong bibig. Hindi dapat magmula sa bibig mo ang mga salitang, Panginoon, bakit ito yung ginawa mo? Panginoon, parang wala kang ginagawa. Sinabi ng isang preacher, kapag lumabas sa bibig mo ang mga salitang ganyan, sampalin mo ang iyong bibig. Hindi ang karapat-dapat na sabihin sa Diyos. Sino ka para magsalita sa Diyos? Wala ka pa sa mundong ito. Ang karunungan ng Diyos ay hindi masukat at malalim. Kilalanin natin na dahil sa hindi masukat na kalaliman ng karunungan ng Diyos, lahat ng kanyang layunin ay mabuti. Marunong ang Diyos. Kaya magtiwala tayo dahil sa karunungan ng Diyos. Mga kapatid, ang pananampalataya natin hindi nakabatay sa ganap na pagkaunawa sa Diyos. Na mananampalataya ako ng mas malaki, mas mataas, mas magiging matatag ang aking pananampalataya kung maunawaan ko ang lahat ng ginagawa ng Diyos. Mga kapatid, hindi yan pananampalataya. Ang ating pananampalataya hindi nakabatay sa ganap ng ating pagkaunawa sa Diyos, kundi sa katiyakan na ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa, siya ay marunong. Hindi mo kailangang malaman. Isang bagay lamang kailangan mong malaman. Sa kanyang karunungan, ang Diyos ay malalim. Meron siyang kayamanan na hindi masukat. Ang kanyang karunungan ay isang kayamanan na hindi kayang maubos. Walang lalim, walang sukat, walang haba. Panghuli, linangin natin ang mataas na pananaw tungkol sa Diyos. Linangin natin. Payamanin natin. Lumago tayo. Bungkalin natin ang mataas na pananaw patungkol sa Diyos upang maiwasan natin ang malabis na pagiging pamilyar sa Kanya. Nadadako na lamang tayo dito, sasamba, mananalangin at gagawa ng mga bagay na walang pagkamangha sa Diyos. Nababasahin lamang natin ang mga titik ng mga awit, makikinig ng basta na lamang sa mga pangangaral ng salita ng Diyos, sa mga pagbabasa ng kasulatan, at mawawalan tayo ng personal na devotion sa Panginoon. Linangin natin ito. Minamangha tayo ngayon ng karunungan ng Diyos. Ilayo natin ang ating sarili sa masyadong kaswal na pagsamba at paglapit sa Diyos. Dito ako magtatapos. Gaano kalalim ang narating ng tao? Ano yung sukat ng lalim ng tao na kanyang narating? Based sa current status ngayon, ang pinakamalalim na narating ng tao is 10,927 meters. That is 35,800 feet
Yan po ay nasa Mariana Trench. Yan po yung dagat. Yan po ganang kalalim ang dagat. Ang naabot ng tao sa Mariana Trench, dito sa kalaliman ng dagat na ito, ay inabot ng 10,927 meters. Na-achieve po ito ni Victor Vescovo noong 2019. Alam po ninyo, alam niyo yung sukat ng Mount Everest? Ang sukat po ng Mount Everest is 8,849 meters. Ibig sabihin, doon sa Mariana Trench na narating nila yung lalim, ilagay mo ang Mount Everest at merong pang 200 meters. Tama? To make an illustration, kaya mo pa siyang patungan ng 6 na Eiffel Tower. So, ibig sabihin, yung lalim ng dagat, kulang pa ang isang Mount Everest. And syempre, yung lalim na 10,000 plus meters, hindi pa po yun kalaliman. May mas malalim pa po doon. Gaano na kalayo ang narating ng tao sa outer space? Sa dagat, yung pinakamalalim na narating ng tao is 10,927. Sa kalawakan, ano na yung pinakamalayong narating ng tao? Tao po ha, tao, yung may tao. Hindi po yung Hubble spacecraft na wala naman tao yun, yung may tao. Noong 1970, Apollo 13, meron po ditong record na ito yung pinakalayong narating ng tao sa outer space. Nakarating po ang tao sa distance na 400,171 kilometers. That is 249,655 miles from Earth. Ibig sabihin, ito yung Earth, lumampas po sila, yung Apollo 13, umikot po yun sa buwan. So, gaano kalayo ang narating ng tao sa outer space? 400,000 plus kilometers. So, gaano kalayo yun? Bibigyan ko kayo ng isang point of view o illustration. Kung gagamit kayo ng eroplano, ang eroplano po ay tumatakbo ng 900 kilometers per hour. So, ibig sabihin, para marating natin kung eroplano ang gagamitin nyo, ito yung Earth at ito yung Moon, umikot kasi ang Apollo 13. Ibig sabihin, from Earth at gagamitin natin ng eroplano, aabutin po ito ng 18 days non-stop flying. Kung eroplano ang gagamitin. 18 days. Walang preno, walang stopover, dire-diretso, at may maintaining na speed na 900 kilometers per hour. Hindi pwedeng mabago yun. 18 days. Kung wala naman kayo eroplano, gamitin nyo may kotse. At mula sa Earth hanggang sa uikot tayo sa buwan, kapag kotse ang ginamit natin na may bilis na 100 kilometers per hour, aabutin po natin dito ay 166 days non-stop driving. 1 taon na mahigit magdadrive ka para maikot mo yun. And yet, yung distance na yun, ano po? Buwan lamang. Napakalapit pa rin kung tutuusin. Tama? Napakalapit pa rin. Mga kapatid, tingnan ninyo yung lalim ng dagat, hindi maabot ng tao. Tama? Tingnan ninyo yung lawak ng kalawakan, hindi maabot ng tao. Nakamamangha ano po? Mas nakamamangha ang lumikha noon. Dahil yung lumikha noon may mas higit na hindi maaaro na karunungan. Kung namamangha kayo sa lalim ng dagat na hindi maabot, kung namamangha kayo sa kalawakan na hindi maabot, mas mamangha kayo sa Diyos na lumikha noon. Kaya ang hindi namamangha sa Diyos, hindi ko alam kung anong Diyos ang sinasamba niyo. Pero kung namamangha kayo ngayon sa Diyos, purihin ang Panginoon dahil ito ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos, dadaling ka sa kamanghaan. Hindi mo siya sasagipin pag may sunog. Hindi yung Diyos na siya pang sasagipin mo. Ang Diyos na binibili ay hindi yung Diyos. Ang tunay na Diyos may karunungan na nakamamangha. Tayo ay magwakas sa panalangin.